Yo, mga Japorms, it's your boy, Jerome Porma. At welcome back ulit sa aking Collectibles channel. Sa pangalawang figure natin ng back-to-back unboxing and review. Back-to-back kasi, yun nga, isang set. Kumbaga, isang taping lang. Pag isang recording lang, di na tayo magkakat kasi mabilis lang din naman. Medyo gamay na natin gumawa ng unboxing and review na. Pero, yan, sa pangalawang figure natin, yung mas pinaka-excited ako kasi bagong subscribe ko lang din dito, no? Kaya magitutok natin. Kaiju number 8. Okay? So, ito mismo si Kaiju number 8. Hindi ko masyadong i-tease din yung kasi pagdating sa synopsis medyo masyadong magiging spoiler kapag sinabi natin kung sino siya. Basta ito si mismong Kaiju number 8 bagong animated na pagkaka-animate lang din ng anime na pagkagawa. Available na rin, alam ko surely nasa Netflix, pero nagulat ako parang nung nag-check ako ng Disney Plus nandun din siya. So, bagong anime adaptation, pangatlong episode pa lang kasi nagsimula ng second week ng April. So, nire-record ko to, or last week ng April, nire-record ko to mid-May ngayon eh. So, ayan, nakakatatlong episodes na siya and kaya at least medyo excited ako kasi pinanood ko yung episode 1 for some background tapos gusto ko manga na lang muna kasi mas kaya ko rin naman magbasa ng manga. So, kumbaga, ayun, nakuha ko yung gist or at least yung heart nung mismong story for now given na nandun naman marami nang ni-reveal sa chapter 1. Bale, chapter 1 and chapter 2 yung katumbas ng episode 1 ng anime. So, yun siya. Ano pa bang pang pwede natin? Mas excited ako kasi yung maganda nga rin talaga mukhang magiging, ginugusto ko rin na maging part to ng mga main anime or series manga ko. Ayan. Kaya, gusto ko na rin ito mabuksan agad. Medyo nahuli siya ng dating kasi ang isang info lang din. Kasabay nga nito dapat yung third figure na ginawa ko muna, medyo tinipid ko, pinag-isang shipment ko siya. Na-release to parang April 26 ata which was a Monday or Tuesday. So, kahapon ko lang din talaga siya na-receive 2 weeks later kasi ang nangyari naman, so hinintay niya kasabay yung third figure natin. Pero, na-delay pa siya. So, ang nangyari, dapat parang last day ng April yon hanggang, kumbaga, hinintay niya na nahiwalay na gano'n kasi sa kaya kinukuha ko to kay Hobby Search. So, 1999co.jp. So, Japan store siya. Kapag same month ng release, pwedeng pagsabayin. Kaso ang nangyari, na-delay kasi yung third figure natin, medyo talamak siya sa pagiging delay. So, ang nangyari din, parang May na siya na-process. So, kaya medyo late ko na nakuha. Pero, ayun, habol din tayo bilang mga express review pa rin. Kasi, pagdating nga sa mga ship overseas, balik ibig sabihin wala pa to sa outside ng Japan and at least China kung hindi man sila nga mag-express delivery. Okay, so yun yung info. Sige, simulan na natin yung pag-unbox. Gusto ko na rin talaga sa pag-unboxan mga Japarms. Okay, let's go. Okay, tira natin itong side na to, yung kaliwa. Pero parang maganda yung sa kanan. Kaso, mamaya na ipakita din natin sa pag-check ng. Pero mukhang yung kaliwa pa rin. Yung pag-check ng box, mukhang kaliwa pa rin yung itira ko. Buksan ko. Tama. Yung kaliwa yung itira natin na selyado. Nung kanan yung box. Yan. Ito na si Kaiju number 8. Uy, madali na buksan. Easy. Okay. Yung karton kaya, may karton kaya ito na dito wala. Okay. So for dito, mga Japanese kay Kaiju number 8 ng SHF, wala na siya yung usual na may pang backdrop na karton. Ito na siya. So pagka ito na mismo yung naliilawan pa mamaya. Wala ng karton. Okay? Mamaya na lang natin itutok yung box. Gilid muna natin. Okay. Simple lang. Okay. Ito na talaga siya. Isang clamshell. Wala nang sub na Tapos, pero i-check na lang din natin agad. Ito hindi ko pa to gets. Itututok na lang natin mamaya. Tapos, okay. Solid. Ay, ganda rin. Oh, no. Okay. At least i-crunching. Okay. Let's cut. Okay, yun na siya. Okay. I think okay na ako at least sa pag-unbox kasi kita nyo rin naman yun na siya. Itutok na lang natin yung mismong package and box.
Okay, mismong box tayo, no? Okay, ito yung harap, Bandai, Namco, then ito, Kaiju number 8, I think, hindi ko lang alam to, pero baka ito rin yung Kaiju number 8 in kanji. Okay, another kanji. Tapos, ito mga bago na ito, hindi ko lang tong Show Pro na sticker, tapos another Tamashii Nation sticker. Medyo itutok siguro natin. Medyo may bago to si Show Pro. Hindi ko alam ito Tamashii Nation din. Tentator, Bandai. Okay, balik na natin. Yan, so yan yung harap. Magandang, cool na cool yung box. So siguro unahin na natin yung taas. Okay, pag sa taas yan, cool din siya. Yung mga uka-uka ng window niya, nung mismo may style siya. Okay, ganda. Ayan, SHPK Arts Kaiju number 8, taas. Then, ikanan na natin. Ayan, ganyan yung art sa kanan. Yung mismo siya nakaganda rin. Okay, kaliwa. Tinira natin ng maselyado. Okay. Nakasuntok. Which is very cool pa rin. Tapos, likod, may mas maraming pics na, ano naman to, official. Ito yung pinopromo. Sorry. Yeah. Then, ito, medyo kakaiba yung baba. Mayroon pa rin siyang art. So, stick. Hindi katulad nung kanina kay Guts. Ayan. Okay. So, yan. Sige, review tayo clamshell. Okay, so, ganito pa siya habang nasa shell. May default. Ito yung default na faceplate. Check na lang natin mamaya na may tatlong extra faceplates. Okay. Nakanganga. Medyo galit na nakatingin to sa pag nakaharap. Is nakatingin sa kanan natin. Tapos, isang gulat na kengkoy na muka. Sa ampares ng kamay, ito hindi ko pa talaga aral mga Japorms. Kamay ito, no? Malamang, kumbaga to braso, forearm. Tapos, ito ang hindi ko sigurado kasi nga yun nga kailangan medyo may alam na tayo sa mismong story nito kung bakit siya ganyan. Although ito, natitis na rin ako kasi sumali rin ako sa mga groups at least. Kasi parang gusto ko rin mag-subscribe sa anime na to. Ito may idea ako kung ano tong mga to. Pero, i-check ko rin din sa box. Hindi ko masyado pa na-check Mamaya na paglalaroin din natin para sa articulation. Okay, so, another part din ito. Mukhang, hindi ko lang talaga alam. Ito naman ata, baka paa sa may bandang dito. Baka kailangan ilagay. I don't know. Which pera yan siya. Tapos likod wala na So, ito na medyo projectile view ko. So, yan na siya. Okay, sige, review na tayo. Okay, i-post ko na to ng ganito mga Japorms kasi ang bangis talaga Ito rin pala yung effect na nung yung kanina sa unboxing natin, no? Yung upper right na piece ay sa paa pala. Okay, tapos yun nga, kamay yung I mean braso. Extra, yung sa braso ay yung extra accessories ay braso pala siya. Tingin ko pang kanan lang talaga siya kasi i-explain na lang din natin, papakita natin mamaya, pero yung highlights natin, no, siguro ang mabanggit ko lang ay dalawang bagay. Na una, okay, sa kulay ni Kaiju number 8, nakikita nyo, okay, ilapit din natin talaga. Yun nga, yung sa kulay ko ng white balance ko ng camera na warmer siya. Pero, kung dito nga ay parang malight na siya, okay, hindi siya purong itim. Ibig kong sabihin, talagang grayish lang siya, na pag napansin nyo yung abs, ito talaga yung itim. Ganyan. Yung pinakakulay ni Kaiju sa kabuuan, yung mga ano niya, hindi itim. Okay? Grayish lang siya. So, gray. Then, pangalawa siguro, yung details ng ito yung spine. Ito yung isa, para sa akin maangas din dito or magdadala ng figure na to. Kasi simpleng-simple lang talaga siya. Mabilis nga lang din to kasi sa mismong review na to ay mabilis-bilis lang. Maliban din na yung sa extra na kamay. Okay. So yan. Sorry, nadadali nung ano. Okay. Yan siya. Medyo bali na yung pagkaano ko na, pero yan, di ba? Ito yung mabangis dyan. So, yun na yung gagawin kong detail siguro. Sige, babalian na tayo.
proceed na rin tayo agad muna sa accessories. Okay, sa kamay, mga Japan ay na. Balikan nyo yung sa shell natin. Isang pares lang yung extra. Ito, medyo nakabukas. So, ganyan siya, no? May kulay pa rin dito. Ay, ganda naman kapag yung sa may palad na part. Okay. Buksan natin yung sa kaliwa. Oops. Okay, yan. Okay, yung unang faceplate, yung medyo kengkoy. Nakabukas yung mata na bilog na ganyan. Ang issue pag sa faceplates, mga Japan, balit bilog lang siya. I mean, nandito yung pinakasakit para sa peg. Okay, so kinakabit siya sa mukha na lang mabilis. So, ganyan. Okay, yan lang yung first out of 3 extra faceplates or accessories. Oops. Okay, second extra accessories na faceplate. Ito na yung medyo game face na siya. Ito yung talagang ito talaga yung pangmaangas. Okay. Hindi ko na ano yung sa likod kasi ganun din naman. May bibilis na lang yan. Okay, ganyan. Okay, pangatlo, bale, medyo nakatingin pag dito, kumbaga nakatingin sa kanan natin. Pero, ito, pang posing kasi siya. Kumbaga, pag sa, mismong first person niya, nakatingin sa kaliwa. Okay. Nga pala, yung pinangahawakan ko, kumbaga, dito sa, tweezer ko, yan. Meron pa siyang pinakadulo na hanggang doon. May sculpting yan ng extra niya sa may panga, sa may item. Ito yung pinanghawak ko yan. Swag sa tweezer. Okay, dito sa may kaliwang part. Okay, so yan na yung mga extra accessories para sa faceplates. Okay, ito yung extra braso, no, na kinabit ko na kanina sa unang preview natin for details or highlights. So, hinahawakan ko siya sa hand peg niya na bilog na. Okay, tapos, so, ito siya. So, front view. Tapos, kapag tinap din natin dito, kita po sa liwanag. Basta, meron siyang effect pa rin dito. May pula. Tama ba pula ba yung kulay? Parang ito may pinaka. Ito maangas din eh. May translucent or parang ano ba? Parang nga translucent. Hindi naman to. All transparent pa rin na part na style. Pati dito. Okay. Explain na lang natin siguro mamaya yung ano yan. Pero ganyan siya. Tapos yung nabanggit ko kanina na pangkanan na kamay talaga lang siya intended sa tingin ko kasi eto, ayan, makikita niya na talaga may kita ba sa ilaw natin, sorry mga Japan, ayan may R, no, kaya ito nakikita na kayo dito sa camera ko, tinitingnan ko kasi may R, talagang pangkanan lang din siya. By label, okay, wala tayong may manual na ba to, without checking the manual, hindi ako nag-check manual na. Pero sa mismong ipapuzzle lang natin, no, makikita nyo kasi kapag yung sa malalaman yung right arm din na yan, yung parang crescent niya, yan yung nakikita niya yung pa letter C o yung uka niya na U. I mean, pag yung ganito, 'di ba? Mas yung sa kanang kamay na tinanggal ko, mas mataas yung uka ng sa kanan. I mean, kaliwa ngayon. So, kumbaga mas mababa siya and makikita niya na basta dito. Ganun din kasi dito. Kumbaga pattern niya yon, alam kong kanan siya. Doon ko na lang muna pinagbasihan. Pero ngayon ko lang check na may R, pares na may R yan. So, hindi na natin tanggalin yung sa left. Most likely, meron lang din sigurong guide doon. O kahit wala, at least dito malalaman natin yung extra na kamay ay para talaga lang sa kanang I mean, itong extra na braso ay para talaga sa kanan at side niya. Okay? Okay, mga Japarms, last na yung extra na leg or binte. Binte, hita. Nalilito talaga ako sa Tagalog na basta yung leg. Hindi na kasi thigh. Okay, so ito yung andunod niya dapat kasi tinanggalan natin muna yung paa. Focusing lang tayo sa extra accessory na to itself. Okay, again, doon sa syempre natutunan nga natin ngayon lang doon sa braso na may label, pero ito talaga yung harap, hindi katulad nung sa kamay na tama ba? Yung pagka-view natin, parang nandito yung label na R. Sorry. Ngayon baliktad siya, yung nasa harap niya talaga, kumbaga ngayon ililikod natin. Nandiyan yung R. Okay na? Labeling and identifying na talagang dapat siya, yung right part piece lang siya. Pero yun nga din, given na pag nakikita niyo na, 'di ba, na mataas na naman din yung kaliwa natin, which pag nakaharap siya yung kanan niya, alam mong ganun din kasi, so kunin na natin yung orig or yung default, yan ganyan din talaga siya. Kung nakikita niyo, parang pag dito sa orig parang pantay lang, ewan ko baka nadudugan lang tayo ng lente natin or talagang sure. Pero pag personal, makikita niyo na lamang yan, parang medyo ganyan yan pag straight pa. So
So, alam mo din, pag pinattern natin, pang kanan nga lang talaga siya. Okay? So, details niyan ngayon, parang may bibig siya. So, ibig sabihin, ito, parang nag-extra, may naglalabas pa siya ng mga monster effect niya. Okay, parang yung kanina nga sa kamay na yung translucent na pula, parang ganun din, parang ano ba yon, something na aura or parang lightning effect, burst effect, mga ganun. So, ganyan siya. Ayan yung pinaka-scalp niya. Hindi nga rin ako, hindi ko pa mabanggit sa malaman sa pinaka-storya nito or para kahit hindi nga din tayo, hindi ko masyadong gagawing spoiler para dito sa review natin kung ano pinaka-ginagawa nito. Pero, ibalik natin mamaya dun sa, hindi ko na muna tinanggal yung post na parang nakasuntok kasi combo siya dito Ipaliwanag natin yun, pero yun, sige, mamaya na yun, onte. Okay, ganyan lang siya. So, about yun sa tatlong tusok na to, guided yan mga Japarms, intended kung sino man yung tusok per butas. Okay. Pag itong kanan natin ngayon, currently pag nakaharap, pero kumbaga yung totoong, pag phrasing sa kanya, first person kaliwa, ano yun sa mga hindi familiar, yung mga gantong may tusok-tusok, ayan, intended lang siya. Yung dito, yung kaliwa talaga niya, na nakanan natin ngayon, parang letter D yung pattern niya. Okay, doon lang talaga siya intended lumusot. So, dito. Tapos, ito, pa-L. Doon nakikita rin. Paano nga natin? Pa-L, ayan, kumbaga may L sa. Tapos, ito kasi lang yung dalawang nakakalito kasi sila magka-size. Ayan, dito yun siya. So, ayan, magka-size kasi for sure, yung isa naman dito. Either, ewan ko lang, tingnan natin kung paano ba ito. Pa-letter, parang T naman. Hindi, parang T talaga siya So, kumbaga may isang way lang siya ng paglusot. Although, yung style naman niya, parang ito naman siguro ay symmetrical, dapat diretso. Pero, ginawa nilang pa-letter T para hindi siya parang mapagpalit-palit, may exact puzzle siya kung paano siya ilalagay. Wala nga tayong checking ng manual So, ayan. Okay. So, siguro proceed natin yung articulation din tapos explain ko yung parang yung design talaga na itong extra accessories. Okay, siguro, ayan, explain na lang natin Japarms yung extra accessories function na niya. Tapos, diretso natin na articulation na ito na yung suot. Okay. Ang paliwanag kasi din dito, actually, hindi ko to alam maliban talaga na nag-search ako ng isang YouTuber din na nag-review nito. Ang pinaka-effect pala niya, okay, so nakita niyo naman na na parang bumubuka pa siya. So, kung alam niyo yung powers ni Jugo sa Naruto, yung naka-curse seal na parang nagta-transform, medyo ganito si Kaiju, number 8. So, dito natututok sana sa car. Tingnan natin. Diba, parang bumuka siya. May bumubuka tapos pang susuntok niya, okay, parang magcha-charge. Kumbaga, hindi ko pa nga kasi alam din sa animation niya sa series kung saang part yung ginawa niya to. Parang ito may boost. So, merong magbo-boost diyan para pampalakas din. Yung sa paa niya, yung tatlong tusok, tutuon yan. Parang tutusok sa lupa tapos mag-brace siya, parang i-charge niya tapos magbe-brace niya dito, parang pag sinuntok daw niya yung mas malakas, naka-buelo na siya sa paa, naka-brace sa lupa tapos magbo-boost yung kamay. So, yung pansuntok niya. So, yung pala yun. Kaya natutuwa rin ako. Dito ko lang natutunan. Medyo na-spoil na ako. Alam ko na at least yung isang power niya ngayon. Although kasi, nasa chapter 4 nga lang ako na parang suntok-suntok pa lang siya sa na manga Tapos yung episode 1, wala pa rin masyadong nire-reveal ng power niya. Pero yan, at least dito medyo may isang spoiler din tayo through this action figure. Okay. Sa articulation, simple lang naman din kasi. Okay. Jointed dito sa braso. Okay. So, medyo kayang itaas ng maganda-ganda rin. Tingnan natin kapag yung normal na buka. So, butterfly joint ng bahagya. Okay, butterfly jointed. Butterfly jointed ng onte sa butterfly joint tapos medyo movable ng ganito palabas pag sa kamay. Okay. Then, syempre, ito jointed naman yung mismong shoulder pa rin niya na expected pa rin pag sa ganito ng at least premium figure naman nila SH Figure Arts na kasi jointed pero hindi na rin talaga masyadong magalaw sagad na yan at least kaya niya mag letter T pag hindi pa nga okay, so pipiliin natin. Okay, then sorry, medyo iiksi yung kasi natutuon sa paa. Tapos syempre arm swivel. Okay, bicep swivel, kita naman double elbow,
Then, which dapat expected naman dito. Tapos, syempre, movable din yung kamay na, oops, kaya pihitin. Pero tingnan natin yung ano yan. So, madali mo na siya matanggal mga Japorms dito. Yan. So, which na una na tuloy tayo. Yan, sige. So, ball peg, no? Tapos, mangyayari kasi kapag natanggal nyo na siya once, medyo madali siyang ano. Although, bumabaon pa rin naman yung kanan. Pero yan, medyo pag nahigit na siya, madali na siya higit. Onting power lang, effort lang. Pero yan, kita niya parang bumabaon din naman. So, by posing, hindi naman siya totally problematic. Although, ayan, baon naman yan eh. Hihigitin nyo lang ng gano'n yan. Maano rin talaga siya. So, I don't know kung medyo QC ba tong kopya ko. Pero I think, gano'n na lang tayo siya mag-work kasi ano nga siya, replaceable dun sa part na yun eh. Pag mga gano'n siguro, ginawa na nila medyo maluwag yung butas ng extra na kamay. Okay, so, ayan, at least movable pa rin naman to. Ayan, napipihit pa rin. Hindi lang, nakasakto lang sa mismong pagganto ng move ng kamay. Okay, sa sakto lang din naman dahil ang mangyayari medyo black nga siya nung design naman nung ano. So, pero yan, another piece, yung para sa part na to ng likod. Pero ayan, tatlong hiwa-hilay na pares pag sa pag mid torso or kumbaga, ito yung ano niya, upper torso pa talaga mismo kasi ito chest. So ito tapos mid or lower itong part ng isang spine. Then ito kasi chest and upper. So ab crunch paharap, very good. Okay, talaga maganda. Bubuka lang siya sa likod ng ganyan. Although ab crunch ng patalikod yun, block na siya dahil maharangan nga nung buto-buto, which mas maganda naman, parang pang post lang talaga niya, specialty niya na medyo kaya talagang ab crunch paharap, which is fine naman sa tingin ko. Sa leeg, medyo baba na lang natin mga Japorms, no? Okay, leeg, siyempre ikot, ang pinaka ano lang details niya siguro dito yan, may hiwalay din siyang plastic dito sa may leeg na to. Siguro baka magdagdag ng dito pag tumungo siya, siguro naliit, kumbaga para less mga may puwang pagdating dito kay Kaiju sa ulo niya. Okay, so ganyan siya. Sorry, sisira yung focus. Dito yan, parang yung kay guts natin sa former video lang natin, nagagalaw din to. Okay, dagdag articulation points din. Okay, pero ganyan lang, very minimal lang. Sorry, ayan. Very minimal lang. Tapos siya napipihit almost 360. Baliin na natin si Kaiju. Bali. Okay. Tingala, wala na. Black siya dahil dun sa extra na to. Yan, sagad na yan. So, hindi nga din ka talaga siya pang tingala ang posing eh. Talagang iyoko lang. Pag iyoko naman, tingnan natin. So, ganun lang talaga. Kaya naman niya iyoko. Okay. So, ganito na yung pinaka-iyoko niya. Ganito natin. Yan. Ano pa ba? So, at least nagagalaw pa rin naman. Tingnan nga natin yung mobility ng kaya sa chest. Kasi talagang limited na mga Japorms. Medyo baka mabali ko na. Magsisimula na dito lang sa may upper torso na lang. Well, namumove mga ba sa ibang figure? Kaya naman dapat dito sa may chest, no? Pero dito, kaya pa rin naman i-twist. Sobrang twist yan. Almost mag 360 din eh. Hindi nga lang magiging proportion. But, so, okay, sa abs ng ganyan. Okay pa rin naman. Naka 8 packs pa pala to si Kaiju, panangalo. Okay, then isa pa then dito, another limited na siya or nagbablock yung style na itong ano niya dito, okay, tie or binti niya kasi nga, although ayan, nakikita niya naman ang separate plastic na medyo malambot, pero yun nga, yung makabago na nga nilang hindi pala apply dito yung makabagong style ng leg nila. So another, yung makaluma lang mga traditional na may parang butterfly jointed ba din dito sa leg, pero yan, talaga hindi rin siya makasplit mga Japorms. Nabablock na nga kasi itong style ng binti niya. So ganyan lang, mahirap na. Depende naman kung ititwist mo ng pag gano'n malalaro mo kasi nandito naman din swivel point to eh. Yan, swivel point na to, swivel point dito eh. Malalaroin nyo na, pero hindi ko na masyadong sasagarin dito sa demo natin sa video na to, pero at least ganun siya. Okay, yan, limited din doon sa
masyado na na-twist. Ayan, parang, ayan. Sa split. Okay. Double knee. Very good. Double knee. Tapos, ayan. I-demo na lang din natin pagtanggal ng paa. Pag sa mismong yung extra accessory, no? So, hindi ko pa ito tinanggal. Pero, bali paa and yung tatanggalin na kung sa mga hindi pa familiar, ito medyo matigas-tigas din siya. Pero yan, ganito naman yung mga klase niyan. So, tatanggalin mo siya dyan. Kakabit yan dito na may butas na bilog lang din yan doon. Lulusot naman yan mga Japoms. I-demo natin ngayon. Sana maganda. Ang pinakasagad niya na yan, parang matutulan nyo naman yan dito sa default piece na medyo parang ang labas niya hanggang dito sa joint part. Ayan dito. Kumbaga, alam mong sagad na siya. Basta medyo sisilip yun. Yun yung sagad niyan. Hindi totally mali na nakasilip or kasi pwede pag sa mga unang kabit nyo, baka feeling nyo dahil naglalak din naman yan. Ulitin natin. Tanggalin natin. Dagdag din natin sa demo. Baka akala nyo parang dito mga sagad na yung ganyan. Hindi pa eh. Kaya pa ibaon yan eh. Parang sa akin, nadabaan pa yan. Sagad na rin pala. Ganun yan. Nung unang kinabit ko kasi ito, parang parang ganyan. Baka akala nyo okay na yung ganyan. Hindi eh. Ayan. So, medyo ibabaon nyo pa. Ayan. Ganun. Okay. Sa ang part naman, kasi ngayon lang din ako nakapagtanggal talaga sa SH Figure Arts na ganito. Okay. Bale, another jointed lang din naman siya ng hindi ko alam pag ito ball pa rin ba to? Hindi ko alam yung English term. Pero, yan, kabitan siya dyan na maglalak din naman magandang klase. And hindi naman totally loose. Yan, kasi pag nakabit nyo na yan, medyo malakas na hihikil ako. Ganun lang siya. Kumbaga pang posing. Good pa rin naman siya. Oops, tanggal na. Tanggal na rin pala yung So, yan, ganun siya. Okay, articulation wise, okay pa rin naman. Good lang. Kasi, parang pinakahabol mo nga rin dito is first time din naman nila. Oops. Sorry. Ayan. Unang-una ata to si SH Figure Arts Bandai Tamashii Nations na maglabas ng action figure 6-inch or talagang in general na action figure kay Kaiju number 8. So, sinimplihan lang nila. Palabas na rin naman si Ichikawa, si Reno. Kuha na lang din tayo doon para may compare natin kung paano man yung at least pagkagawa doon. Pero ito kasi nandiyan na lang natin. Okay. Dahil ang post ko kanina medyo nakablend. Okay. Ito mismo si Kaiju number 8. Goods naman. Yun lang talaga medyo limited siya pagdating talaga dun sa mga ibang details na nabablock na yung articulation niya. Okay. So, height check tayo. Okay, ito mga Japorms. Pagdating sa height, ayan. Dito din panalo to si Kaiju number 8. Medyo ginawa nga nilang realistic pagdating sa pagkumpara mo sa normal na 6-inch figure kasi matangkad siya. Lumaki talaga si Kaiju number 8. Okay, matangkad si Kaiju. Tumataginting na pag ito, no, kasi nga yung camera natin medyo naka-bent lang pa harap. Naka-bent pa ganun. So, pero pag tuwid, kahit yung mga hanggang dito sa pagdating sa ulo niya na natowel kasi dapat talaga hanggang ulo niya, no? 7 inches yan, mga Japorms. Yan. Palo ng 7. Kahit sabihin mo dito itong noo pumapalo dito sa parang 25th. So, 6 and a half tas 25th. Parang 6 and ayan, quarter inches niya. Okay. Alright. 6 and a half. Ano pa ba ito? Ayan. Pa 7. Ayan. Tangkad. Tapos, i-compare na natin to sa natin, mga naunang shonen. Ayan. Ngayon na ako napagtanto mga Japorms kapag gantong at least kapag yung sa ruler, pwede na yung kanina. May isa kasi akong stand eh. So, ayan. Ilalayo natin siya gantong view para level kapag comparison with other figures. So, ayan. Mas nakikita nyo na kung paano yung pagkatuwid. Tapos level nga, diretso yung camera natin na yan, di ba? Ang ganda ni Kaiju. Matangkad na to si ganyan, medyo malayo na ako eh. Kasi yung view natin. Ang tangkad na neto kung tutuusin ng dalawa eh. Hindi nga lang natin malabas talaga si 2099, no? Hindi ko pa nga mahanap eh. Pero ito mo si Ichigo na yun. At least, bahagyang mas maliit dun sa dalawang guts natin. Pero pag tinabi lalo si Kaiju dun sa dalawang guts, nanliit eh. Kasi Ichigo, tinan nyo naman. Balikat niya ha. Almost yung dun lang sa may mismong siko ni Kaiju. Ganyan katangkat si Kaiju kasi nga
Yun, ginawa nilang realistic. So, 7 inches. Ito ko lang. Kumbaga nasa 6 lang. Ito, nasa 6.5 nung sinukat nga natin. Itong dalawa. Okay, so yan. Ganyan siya kaganda. Ito na lang muna din yung pagkumparahan natin. So, yeah. Sige, final remarks tayo. Okay, again, SH Figure Arts, Kaiju number 8. Unang figure ng Tamashii Nations SH Figure Arts sa series na to. Okay, papasunod na naman si pa-release na this month yun si Reno Ichikawa. Okay, tapos next month June, kasi nire-record ko to ngayon May na no? Next month June si Captain Mina. Kapisado apelyido ni Captain Mina, pero yun, excited din ako makuha na yun. Pero ayun, sa factor ng pagiging efficient na mabilis naka-release as usual si Tamashii Nations, no? Sa unang factor na yon, mataas-taas na din. Syempre parang una pa nga rin talaga na sila naka-release para sa mga action figures na alam ko, or kahit sa kinokollect kong lines, no? 6-inch mainly, yung mabilis, tas nagka-available nga. Maliban sa accessories na medyo limited kasi nga siguro para hindi ka masyadong teaser, and lalo na kung sa anime sila mag-base ng art, kasi parang sa anime din naka-base nga to dahil yung kulay and all. Wala pa nga masyadong accessories, no? Doon medyo hindi okay. Then yung articulation, points of articulation, lalo na yung sa ulo na nakita natin kanina, tsaka itong sa may binte na hindi masyadong mabanat kahit pala yung kamay, no? Hindi masyadong mabanat din, I mean sa may balikat. But given nga na nicely done pa rin, being a SH Figure Arts na figure to, overall i-rate ko pa rin to ng 9 out of 10. Ang ganda pa rin naman kasi mga Japan, solid, lalo na yung tangkad niya, realistic siya pag kinumpara yung tangkad niya, pag kinumpara mo na sa normal na SH Figure Arts na dapat 6 inch lang. Kaya nagdala yung height talaga din tsaka at least yung sculpting and overall details niya pagdating sa mismong figure, aside sa articulation. Okay, so yun yung review natin. So mga Japorms, salamat sa panonood. Again, taking this time sa mga hindi pa nakasubscribe, kung first time mo panood dito sa video ko or sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, please help me para sa channel ko, sa pagtuloy-tuloy ko yung channel na to. Pag-subscribe, and in particular sa video na to, kung nag-enjoy ka, please help like it. Okay, yan lang. Kita-kits sa susunod na video.